Ito lahat yung mga accessories ng Kindles ko. Meron akong 3 Kindles and yung pinakauna kong Kindle si Paperwhite 5. Ito talaga yung pinakauna kong e-reader. Next, meron akong Kindle Oasis. And meron akong Kindle Basic 2024. Itong Kindle Basic ko, recently ko lang siya binili. Sobrang natutuwa ako dito kasi ang cute niya, ang liit-liit lang niya. First accessory yung mga clear case ko. Lahat sila, meron silang clear case. Pag nandito lang ako sa bahay, clear cases lang talaga yung mga ginagamit ko sa Kindle ko. Next, I have my Sony Angels. Si Kindle Paperwhite, tsaka si Kindle Basic lang yung merong Sony Angel na hippers. Pero itong si Oasis, wala siya. Tinry kong lagyan dati ng hippers tong Oasis ko, pero okay lang yung hippers pag kanang kamay yung gamit ko pag nagbabasa. Pero pag ililipat ko na sa left hand ko, pwede kasing ilipat yan, naro-rotate yan automatic. Napupunta na dito yung ulo ng Sony Angel. Next, yung mga flip cases ko. Si Kindle Oasis and si Kindle Paperwhite, naka-leather flip case sila. Pero yung Kindle Basic ko, naka-fabric case. Itong 3 flip case na to, galing silang lahat sa Amazon. Sinubukan kong bumili sa Orange app ng mga flip case, pero hindi ako na-satisfy sa quality nila. Sobrang nipis lang kasi nung nabibili dun sa Orange app and walang magnet sa likod. Pero itong mga flip case sa Amazon, lahat sila merong magnet both front tsaka sa likod. So dito, naka-magnet siya. And pag tinupi mong ganyan yung cover niya, magnet din siya. Super love ko itong mga flip cases ko. Ginagamit ko lang sila pag lalabas ako ng bahay, lalo na kung ilalagay ko yung Kindle ko sa bag ko. Kahit pricey yung mga flip cases sa Amazon, okay lang sa akin kasi maganda talaga yung quality niya. Next, strapsicles. Ganito yung itsura niya pag nakakabit yung strapsicle. Sobrang comfy ng kamay ko pag ito yung ginagamit ko and hindi talaga siya nalalaglag. Halimbawa, nakahiga kang ganyan, hindi talaga siya malalaglag. Mas nagustuhan ko tong strapsicle kaysa yung mga pop socket. Parang hindi komportable yung kamay ko pag pop socket yung ginagamit ko. So, nag-stick na ako sa strapsicle talaga. Next, may page turner. Sobrang life-changing ito, lalong-lalo na pag nakahiga ka na, nagpapaantok ka habang nagbabasa. Kailangan mo talaga ng page turner. Next, ito yung stand na ginagamit ko. Natutupi yan. So, ganyan lang siya kaliit. Tapos, natutupi siya ng ganyan and pwede mo siyang i-adjust kung gaano siya kahiga, kung gaano siya kataas, ganon. So, ganito yung itsura niya pag nakalagay na yung Kindle. Lagi ko kasi talagang dala yung Kindle ko kahit kumakain ako, nagbabasa ako. So, pag kumakain ako, nilalagay ko lang to, pinipwesto ko to talaga sa lamesa. And then, ayan, kumakain ako habang nagbabasa. And last, yung mga Kindle pouches ko. Itong agave green strapsicle pouch siya. Kasyang-kasya dito yung Paperwhite 5 ko and then yung Kindle Basic ko. Hindi dito kasya yung Oasis ko. So, ito, kasyang-kasya yung Kindle Oasis ko dito. Habang naka-clear case sila dito sa bahay, minimake sure ko na protected din talaga yung screen nila, kaya nilalagay ko talaga sila sa pouches. Kung napansin nyo rin na wala akong stickers sa Kindle ko, hindi na ako naglalagay ngayon. Dati nung bagong-bago tong Kindle Paperwhite ko, siguro mga first month hanggang 5 months niya sa akin, laging may sticker yan pa iba-iba. Sobrang dami kong biniling stickers. Pero nung tumagal na hanggang ngayon, mas na-appreciate ko talaga yung plain lang.